Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ng SMNI News. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo. Oh guys, let's go. Ay nga pala mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa SMNI News, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa akin channel. SMNI, Truth That Matters. Balikan ko lang po yung isa sa mga requirements po to avail of this is to be a member of the Pag-ibig Fund. For additional clarification po sa ating mga kababayan, bakit po kinakailangan na maging kasama po ito sa proseso? Actually, hindi ko sinabi na na mandatory. At least it's an added advantage na membro po kayo ng Pag-ibig kasi una, siyempre doon din isa yun sa pagkukuhanan ng loan. Pangalawa, napakaganda po pagdating sa social benefits, sa social reintegration. Kung mayroon kang membership sa Pag-ibig, lalo na yung mga programa nila like MP2. So, hinihikayat po namin ang OFW na mag-member din o kaya magsubi para hindi lang para sa pabahay, kung hindi para sa pagninegosyo nila habang nasa ibang bansa sila. At marami po tayong kagaya po ng Bangko Sentral, mayroon po silang pera or Personal Equity Retirement Account. Nagkaroon po tayo ng MOU po ulit ng Bangko Sentral at ng Video Foundation para doon naman sa mga financial literacy at mga investment na kailangang mailatag po sa mga OFW. Asek, ang mga dating OFW po ba ay maaaring maka-avail nitong programa na ito? Yes po, kasama po sila dito sa programang ito basta't may papakita lang po sila ng katibayan o kaya dokumento na dati po silang OFW. So ang ganda rin no, yung ganitong mga programa ay parang napakadali lang. Sana buong probinsyano malatagan ng mga ganyan para happy lahat ng Pilipino. Diba? Pero malay natin mga kaibigan, palapit ng palapit. Malay nyo, sa lugar nyo na, tatayo nila ng ganyan. Applyan nyo na agad mga kaibigan. Tuloy-tuloy po ito sir dahil talagang makikita natin na ang laki ang benefit na maibibigay nito sa ating mga kababayan. But sir, ang tanong ko po, how about yung sabi niyo, pinayagan niyo naman po na baging ang mga dating OFW. Does it mean kung dating OFW but they don't have that enough funds naman to pay, paano po yung chances naman nila na maka-avail pa rin po nito? Ang ano kasi ang programa nito is actually sort of ang main nito is yung sa local government unit. Yung LGU is yung main project proponent nito. At ang local government unit, pwede din po lumapit tayo doon at magkaroon ng humingi ng tulong doon. Mayroon din po silang pwede po yung mga work for pay na mga arrangement. Kasi ito talaga ay para sa mga constituent ng isang LGUs at saka siyempre nakasama doon yung OFW. So tutulong po hindi lang ang LGU para sa programang ito na magkaroon ng affordable na pabahay ang mamamayan. Hindi lang po yung OFW. Yes. Pasensya no, marami akong clarification dahil marami po tayong mga kilalang mga OFW na ito talaga yung gusto nila. Yun yung kahilingan nila. But something, halimbawa, kanina siya may mga 25 years yung length ng pagbabayad nito. But sometimes, ang mga una, kalamihan, nanay, di ba? Mga 10 years na lang capacity nila na makapagtrabaho sa ibang bansa. Will they still consider na mabigyan sila ng ganitong pabahay, sir? Initially kasi, yun, pag sa initial na assessment is pasok po kayo, then definitely kasama po doon kayo sa buyer's beneficiary. At of course, may factor din natin ito kung may mga tanong po para doon sa gagawing guidelines po ng Project Management Office para matingnan din po yung mga ganitong tanong. Napakagandang tanong para din na maisama natin doon sa mga pag-uusap. Yes. Sec, so nakapasyal na po ba kayo doon sa mga existing na projects ngayon ng DSUD? Sa ngayon po, Kong, hindi pa po kami nakapunta doon sa mga existing ongoing na projects nila. But very soon po, siyempre part ng
kailangan din nating ma-visualize, sasama din po kami doon sa mga pagbisita ng kagawaran ng housing po, ng Department of Human Settlement and Urban Development. Opo, Asek. At the same time, siguro, mahalaga na malaman natin kung saan areas po mayroon po yung project po para may announce din po natin at makita po natin kung yung mga... Ang gaganda ng mga tanong guys, ano? Grabe. Kaya mag-subscribe kayo rito sa SMNI News. Marami tayong matutunan, malaman dito guys. At legit itong mga balita itong mga to. Kababayan po nating OFWs ay makapag-apply doon sa specific na location po na yun. Paano po ba yung na-foresee po ba ninyo dito na process? Pag nag-apply po ba sila, dapat identify na nila, may preferred na po sila na location o kaya kung ano yung available? Halimbawa, kung mayroon po sa Quezon City, ito lang muna sa Quezon City or may option po ba yung mga OFWs po natin na sabihin nila, dito marami po kami na taga rito sa South, Laguna for example, pwede ba kaming dito magkaroon ng project ng pabahay? Yeah, actually ako magandang ano din yan na kailangan din natin makita yung density kung saan ang maraming OFW. Pero again, kagaya ng kasabi ko kanina, hindi lang po ito para sa OFW. Ito po ay para sa mamamayan ng Pilipinas at ang OFW po through DMW ay naniniguro lang po na mayroon pong slots ang OFW. Ang Project Management Office po na mabubuo ay maglalabas po ng mga listahan ng relevant housing projects and programs na will be available para sa OFW and their families. At kami naman po dito sa DMW, kasama ang aming mga regional offices at saka yung migrant workers offices abroad ay amin pong i-anunsyo to, ipapalabas para malaman po ng mga OFW kung saan ang may mga project or existing project or soon to be built na mga pabahay. Ang huling tanong ko po, clarification po, Asek. Sino po ang point person sa DMW pagdating po dito sa usaping pong ito? Kayo po ba o kaya dun sa opisina po ninyo para at least inform po yung mga kababayan po natin na kapag may concern po sila o nais po nila na makapag-avail po nito, at least alam po nila yung opisina within DMW? Yes po, ang opisina po ay yung opisina po, yung National Reintegration Center for OFW. Dito po, kami po yung kukuha ng mga datos ng mga interesado at saka mga willing mag-apply. Mayroon po kaming numero at mayroon din po kaming email address at saka yung Facebook na pwede po silang mag-message doon. Yes. O, isa na lang pong tanong to, pero another issue naman to, no? Dahil kapag kailan lamang po ay nagkaroon naman ng kasunduan sa pagitan ng DMW at DTI, ano po yung mga programang nakapaloob doon sa kasunduan ito na pertaining po sa ating mga OFW? Malaki po ang kontribusyon. Actually, napakaganda yung napirmahang kontrata. And then, alam po natin na kahit papaano, yung mga ibang OFW naman, hindi naman natin sinasabi na yung iba ay talagang hindi masyadong kumikita. Pero mayroong mga OFW po na may mga pera sila. Pero in the absence ng tamang vehicles, kung saan sila mag-i-invest, nai-scam po sila. Dito ngayon through the partnership with DTI, yung mga gustong mag-negosyo, tutulungan po siya pagdating sa mga business registration, assistance, yung mga entrepreneurial trainings, yung mga seminars and workshop, at saka yung market access para makasiguro yung efficient na integration dito sa ating bansa. Dito po ay magkakaroon din po ng sort of kapatid mentor me program. Kasi may programa po ang DTI, yung mga existing na mga may negosyo na kung paano po sila ay handhold para po maging matagumpay kung sila man po ay magdinegosyo. So marami pong mga nakalaan o kaya nasa pipeline ng mga dapat gawin at mayroon din pong TWG or Technical Working Group na i-create po ang DTI at saka DMW para po dito sa programang ito. Asek, napakaganda nitong programang binabanggit po ninyo in relation with DTI also sapagkat binabanggit nga po ninyo, marami po sa mga OFWs po natin ay nasasadlak po sa scam. Actually, sa pag-ikot ko rin po, marami rin po ang nagtatanong po sa akin paano po yung gagawin po nila. Pero napakahalaga na nandyan po kayo at ng DTI para
ma-guide po sila ng mas maayos. At the same time, tama rin po na nakadikit din po doon sa pabahay sapagkat kung mayroon po silang investment na dapat gawin, safe na safe po doon sa ilagay po nila doon sa pagkakaroon po nila ng sariling bahay. So congratulations po sa inyo, Ase. Yes po. Thank you so much. Kung mula sa tahanan ng OFW, mula sa ina ng OFW, si Secretary Susan Tosopli, ito lang naman po ang pangarap namin para maging maayos po ang ang pagbabalik ng OFW dito sa ating bansa. Kung ano man ang mga natamasa nilang tagumpay sa ibang bansa, pagdating nila makakatulong sa national development ng ating bansa, maging maayos yung pamilya, maging hindi sila nahihirapan na pag-reintegrate. Yun po ang isa sa mga mandato ng Batas 11641 under the National Reintegration Center for OFW. Subscribe to At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.